love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Violin. But please don't mention my FB account. 37 years old na ako, Chin. But never been married. Marami naman akong nakarelasyon, marami akong naging boyfriend. At ang huli, nagkaroon ako ng relasyon ng 5 years. Kaso nga lang, long distance relationship yon. Pero nung nagkita kami, hindi rin nag-work out. We get to see each other naman if we are both available. Akala ko okay lang yung long distance relationship kapag mahal niyo ang isa't isa. Akala ko tapat siya sa akin. I thought we're okay until he cheated on me. Naglolo ko na pala siya. So yung utak ko, yung puso ko, nagtatanong. Dahil ba sa akin? Dahil ba wala akong time para sa kanya? Kapag pinapapunta niya ako sa province nila, hindi ako nakakapunta. Kasi nga, may trabaho ako. Mahal ko ang career ko. Hindi ako basta-basta nakakapag-leave. Pero sinisisi ko ang sarili ko na baka kaya naglolo ko siya kasi wala akong time para sa kanya. So in short, I blamed myself for having this being a career woman. Parang nahirapan akong mag-move on nung nalaman kong meron na pala siyang iba. I've been through crying and depressions until I got to recover. Slowly, nakapag-move on ako. 2 years later, nakilala ko ang isang lalaking Chinoy. Half Chinese, half Filipino. Sa isang common friend lang, nagkakilala kami sa isang bar. Nag-chat-chat kami for 5 months almost. And then sometimes, wala siya sa Pinas. Sometimes, pag nasa Pinas siya, nakikita kami. At halos 5 days kami kung magkasama sa hotel. Tapos mag-a-abroad na naman siya. Marami kasi siyang business. At first, before I entered into a relationship with him, I told myself, why not give it a try? And again, nakamove on na ako sa dati kong boyfriend. Pero ang hindi ko akalain na itong Chinoy na boyfriend ko ay gusto na akong pakasalan. Pero nga lang, gusto niyang mag-resign na ako sa work at gusto niyang sumama ako sa China. Pero nagdalawang isip ako. Sabi ko nga mahal ko ang trabaho ko at malapit na akong mapopromote. Ilang years din na pinaghirapan ko para ma-achieve ko ang goal ko. Tapos bigla na lang matatali ako. Bigla na lang magre-resign ako. It was the hardest decision sa buhay ko na gagawin ko kung sakali. Pero dumating ang 2 months, talagang ginawa niya ang lahat para ma-convince lang akong mag-resign at sumama sa kanya. In short, Chin, na-convince ako. Nag-resign ako sa trabahong mahal na mahal ko. In my whole life, yun na ang pinaka-toughest decision I made. But I thought it's worth it. Kasi sabi ko, he is the one na. Pakakawalan ko pa ba? Mahal na mahal ako ng taong ito. Nung nasa Manila na kami, inaasikaso ang papers para makapunta na ng China. So we had happy moments when he was there. Nakita din niya kung paano ko siya inaasikaso at minamahal. Pero sadyang malupit ang tadhana. Hindi pa na-approve ang visa ko at kailangan na niyang bumalik sa China. So
So nauna na siya and we were still communicating. Iniwanan niya pa ako ng pang-budget, pang-hotel, enough para sa bakasyon ko sa Manila. And then he was planning on coming back for us to get married. Bago daw pumunta ng China. Since hindi pa naman na-approve ang visa ko. Dumating ang araw na biglang na-approve ang visa ko at hindi pa kami nakakasal. So sobrang excited akong makasama siya sa China. Hindi na siya bumalik ng Pinas, inantay na lang niya ako doon. Sobrang tuwang-tuwa ako nung sinundo niya ako sa airport. Pero sabi niya, hindi daw muna kami didiretso sa bahay niya. Pupuntahan daw muna namin ang birthday ng anak niya. Nagulat ako, Chin. May anak pala siya. Hindi niya sinabi sa akin. Siguro, naintindihan ko ibang mindset ng isang Chinese. Pero Chinoy naman siya. Siguro, dahil natatakot siyang mawala ako pag nalaman kong may anak siya. Kaya dun niya lang sinabi. Sa China na niya sinabi ang lahat. Pero pagdating namin sa birthday party ng anak niya, andun pa pala ang dalawa pa niyang kids sa ibang babae na ex-wife niya talaga. So nandun lahat ang exes niya. Family ng exes niya. And after that, he seemed to be different na. Nawindang ako sa pangyayari. Sa katotohanang bumulagta sa akin. Hindi ko napaghandaan. Ang dami niya palang exes. Ang dami niya palang anak. Hindi niya man lang sinabi sa akin. Gayong nag-resign na ako para sa kanya. Kasi sabi ko it's worth it. Dahil akala ko siya na ang true love ko. Pero pinangakuan niya ako. Napakakasalan niya ako. Pero dahil naging magulo, maraming mga sinasabi ang bawat pamilya niya at ang ng ex-wife niya, nagplano kami sa Pilipinas na magpakasal. Since dual citizenship meron siya, nila niya ako ng ticket. Pinauna niya ako sa Pinas. Aayusin daw muna ang mga affairs niya sa China. Hinayaan niya akong magplano na ng kasal namin. Binigyan niya naman ako ng pera in fairness. Pero nang pag-uwi ko ng Pinas, nag-rent ako ng apartment. Days, weeks, no texting anymore. No calls anymore. Like he used to. Nag-chat ako minsan kung bakit hindi niya na ako nire-reach out. Nasaan na ba siya? Ba't hindi na siya nagpaparamdam? Wala pa ring sagot. Day after day, I noticed something is wrong. Nagtatanong ang puso ko what happened to him. Pero one day tumawag siya. He seemed so casual to the point na he was already defensive. So this made me have a conclusion na nagkabalikan pala sila ng wife niya. Sorry siya ng sorry. Pero ang mukha ko punong-puno na ng luha. Basang-basa na. Hindi ako nanghihinayang na mawala siya sa buhay ko dahil kaya ko siyang palitan. Pero mahal na mahal ko pa siya. But it broke my heart really dahil wala na akong career na babalikan. Sa ilang years na pinagsikapan kong career, na maganda ng standing ko, ang compensation ko. Pero bigla na lang nawala ang lahat dahil pinagpalit ko, dahil akala ko siya na ang true love ko. I was wrong. Feeling ko, huminto ang mundo ko sa pag-ikot. Naloko ako. And I was fooled again. It happened again. Now I don't know who else to trust. Sabi ko, hindi naman ako naging masamang tao. Bakit? Bakit nangyayari sa akin to? And I don't deserve any of these.
Iniisip ko, mag-a-apply na naman ba ako ng trabaho? Babalikan ko ba ang pinag-resignan ko? Tatanggapin pa kaya ako? Chin, masyado kong ifinocus ang mundo ko sa kanya after resignation ko. Sabi ko noon, kaya siguro nagtaksil ang ex-boyfriend ko dahil naging career woman ako at naging focus masyado sa trabaho. Pero sa pangalawang pagkakataong umibig ako, akala ko pakakasalan ako. Iniwan ko ang career ko. Sabi ko, hindi ko na palalagpasin pa. Hindi magiging hadlang ang career ko sa kanya. Pero bakit ganito? Kahit saan at ano ang pipiliin ko, bakit ganito? Ganito pa rin ang nangyari sa akin. Sobra ko siyang minahal. Mahal na mahal. Kaya nga iniwan ko ang career ko, di ba? Dahil sabi ko it's worth it. Sobra ko siyang love. Akala ko nga walang sino mang lalaki ang makakapagparesign sa akin. Pero siya lang. Pero ang ending, goodbye sa love life, goodbye sa career, goodbye sa love, and goodbye sa lahat. Now what shall I do? Matanda na ako para magsimula muli at maghanap ng panibagong trabaho. Ano ba ang gagawin ko? Baka may idea kayo. Makakatulong kayo sa pagdedesisyon ko. Until here, until next time, ang inyong kamags. Always, Vilene. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.